Naranasan mo na bang makita ang isang tindera na hindi lang nagtitinda ng candy kundi nagtatakda ng ganti? Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may kwentong hindi basta-basta nalilimutan. Kwento ng isang aswang na nagbabalak kayo bilang tindera at ang kanyang ganti na nagising ang takot at pag-asa ng buong komunidad. Ano ang tunay na nangyari sa likod ng kanyang mga mata? Huwag palampasin ang kwentong magpapatibok ng iyong puso at magpapakaba ng iyong isipan. Tuklasin ang lihim na itinago ng gabi hanggang sa huling sandali. Tahimik ang buong baryo ng San Rafael. Ang buwan ay bilog na bilog, tila nakamasid mula sa langit. Malamig ang simoy ng hangin, parang may dalang babala. Si Aling Cora, ang matandang tindera sa palengke, ay abala sa pagsasara ng kanyang pwesto. Ilang buwan na rin siyang kinukutya ng mga kabataan sa baryo. Tinatawag siyang mangkukulam, pinandidirihan ng ilan. Pero hindi siya pumapatol. Tahimik lang siya, laging nakayuko, tila may itinatago. Isang gabi, napansin ng isang batang lalaki na may kakaiba sa tindahan ni Aling Cora. May amoy na hindi maipaliwanag, masangsang, malansa. Parang dugong nanlilimahid sa araw. Lumapit siya para silipin sa siwang ng bintana. Sa loob, nakita niya si Aling Cora na nakaupo, nakatalikod. Nagsusuklay ng mahabang buhok gamit ang buto. Hindi ordinaryong buto, tila buto ng tao. Biglang huminto si Aling Cora. Dahan-dahan siyang tumingin sa siwang. Sabay ngiti, isang ngiting may matang pula, singlaki ng barya. Mabilis na umatras ang bata. Natisod siya, napahiga sa lupa. Nang tumingin siya muli, wala na ang matanda sa loob. Sa gilid ng kanyang paningin, may anino sa bubungan. Isang nilalang na may pakpak ng paniki, katawan ng tao, at nguso ng baboy ramo. Bumuka ang bibig nito, lumitaw ang mahabang dila, parang karayom na naghahanap ng dugo. Ang mata nito ay nakatitig diretso sa kanya, gutom, galit at pagkasuklam. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Tila pinako siya ng takot sa lupa. Sa isang kisap mata, nawala ang nilalang. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang batok. At isang piraso ng panindang candy sa kanyang dibdib, puno ng dugo. Kinabukasan, wala na si Aling Cora sa palengke. Wala ring bakas ng kanyang tindahan. Ang lupa ay tila bagong bungkal, may amoy na sariwang lupa at nasusunog na buhok. Ngunit gabi-gabi may naririnig ang buong baryo. Isang tinig ng babae na nagtitinda. Balik kayo bukas, mga apo. Libre ang ganti, bayad ang takoti. Walang naglalakas loob na lumabas tuwing hating gabi. Ang hangin ay may dalang bulong, mahina pero malinaw. Parang awit ng matandang babae, paulit-ulit, malungkot pero mapanganib. Ang mga hayop sa paligid ay nagiging balisa tuwing 12:00. Ang mga aso ay tahol ng tahol, nakatingala sa kawalan. Ang mga pusa ay nagtatago, ayaw lumabas kahit may pagkain. Minsan, isang matandang lalaking lasing ang naglakad pa uwi mula sa bungan. Hindi siya naniniwala sa sabi-sabi. Ano ba naman yung kwento-kwento, takutin niyo ang bata, hindi ako, sigaw niya habang ika-ika sa daan. Pagdating niya sa lumang pwesto ni Aling Cora, huminto ang hangin. Ang mga puno ay tila yumuko, nakikiramdam. May malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang mukha ang bumungad sa kanya. Mukha ng babae, balat ay kulubot na parang tuyong dahon. Ngunit ang mata itim na itim, walang puti, walang kaluluwa. "Namiss mo ba ako?" tanong nito, boses ay gaya ng kutsilyong kinakaladkad sa yero. Bago pa siya makatakbo, lumabas mula sa anino ang anyo ng nilalang. Matatalim na kuko, mahahabang ngipin at isang amoy ng pagkabulo. Walang nakakita sa kanya kinabukasan. Tanging natagpuan ay ang kanyang sombrero, basa ng dugo, sa gitna ng palengke. At sa tabi nito, isang candy, kulay pula, nakabalot sa dahon ng saging. Mula noon, may babala na sa mga bata sa baryo. Huwag magtapon ng paninda. Huwag pagtawanan ang matanda. At huwag lalapastangan sa gabi. Dahil ang ganti ng tindera ay hindi makatao. At minsan, hindi lang paninda ang kukunin niya, kundi ang laman ng iyong puso habang ikaw ay buhay pa. Isang gabi, isang dalagitang mahilig mag-viral ang prank video ang nagpasya. Puntahan daw nila ang dating pwesto ni Aling Cora. Kasama ang tatlong kaibigan, bitbit ang kamera at ilaw. "Nasa TikTok na tayo nito," sabi niya habang tumatawa. Pumasok sila sa bakanting lugar,
Kinakalawang na ang mga pako at sirang-sira ang bubong. May amoy ang hangin, parang asim ng nabubulok na isda. Ang lupa ay may marka ng hukay. Tila may nilibing, ngunit hindi pantay. May mga pulang kandila sa gilid, sariwa pa ang usok. Habang nagvi-video, may narinig silang kaluskos. Uy, baka daga lang yan, sabi ng isa, nanginginig na ang boses. Ngunit ang anino sa dingding ay hindi galing sa kanila. Mabagal itong gumapang pataas, paikot. Parang may pakpak, pero walang tunog. Parang tao, pero hindi buo. Isa-isang namatay ang ilaw ng kamera. Naiwan silang madilim, umaasa sa liwanag ng cellphone. Sa screen ng telepono, nakita nilang may nakangiti sa likod nila. Isang matanda, walang mata, nakanganga, may dumadaloy na itim na likido sa bibig. Napuno ng sigawan ang lugar, ngunit walang nakarinig sa labas. Walang tumugon sa kanilang mga hiyaw. Kinabukasan, 4 na cellphone ang natagpuan sa harap ng simbahan. Pare-parehong may bukas na video. At sa huli ng bawat isa, may babaeng nagsasalita. Walang kwenta ang tawa kung hindi mo alam kung sino ang tatawa sa huli. Hindi ako nawala, nandito lang ako. Patuloy akong nagtitinda ng takot, ng parusa, ng ganti. Mula noon, walang naglalakas loob na maglakad malapit sa lumang palengke. Lalo na kapag bilog ang buwan at ang hangin ay tila may kasamang iyak. Ang mga bata ay tinuturuan ng maaga, huwag maging bastos, huwag manghusga, huwag magpakasiguro. Pero isang gabi, isang batang babae ang umiiyak sa labas ng bahay nila. Hinanap niya ang nanay niyang hindi pa umuuwi. Nakita siyang lumapit sa lumang tindahan, hawak ang paborito niyang laruan. Tahimik ang paligid. Mula sa dilim, may lumapit sa kanyang isang babae. Matanda, payat, nakalugay ang buhok, nakasuot ng kupas na bestida. Ano ang hinahanap mo, apo? Tanong nito, boses ay tila kalmot sa kahoy. Si nanay po, sagot ng bata, umiiyak. Gusto ko lang po siyang makauwi. Umiti ang matanda. Mabagal, marahan, ngunit may kung anong lamig sa ngiting iyon. Ibabalik ko siya, apo, sabi nito, sabay abot ng candy. Pero may kapalit. Bata pa lang, kailangan mo nang matutod. Walang regalo ang libre. Kinuha ng bata ang candy, walang kaalam-alam. Kinabukasan, nakita ang nanay, nakaupo sa harap ng bahay nila. Ngunit hindi siya umiimik. Ang kanyang mata ay tuwid ang tingin. Ang kanyang balat ay malamig at maputla. At sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang laruan ng kanyang anak. Walang nakapagsalita. Walang nakaintindi. Ngunit sa palengke, may bagong tindera. Tahimik. Mabait. At laging may libreng candy para sa mga batang magalang. Hindi alam ng marami kung saan siya nanggaling. Walang nakakita kung kailan siya dumating. Basta isang araw, nandoon na siya, nakaupo sa luma, sirang lamesa ni Aling Cora. Laging may suot na belo ang mukha. Laging mabango ang kanyang pwesto, amoy sampagita at nasusunog na insenso. Ngunit sa ilalim ng bango, may amoy na hindi maipaliwanag, amoy ng lupa at dugo. Ang mga matatanda ay lumalayo kapag siya'y dumaraan. Ang mga bata naman parang naaakit. Parang may mahika sa kanyang boses, sa kanyang mga mata, sa kanyang mga ngiti. Tuwing gabi, bago siya magsara, may inuusal siyang panalangin. Wika na hindi kilala, parang mula sa ibang panahon. At sa bawat dasal, may apoy na biglang sumusiklab sa isang lumang palayok. Isang gabi, isang batang lalaki ang pumila para sa candy. Tahimik siya, may sugat sa labi, may lungkot sa mata. Gusto ko lang po ng candy para sa kapatid ko, mahina niyang sabi. Umiti ang tindera. Mas malalim kaysa karaniwan, mas malamig kaysa hangin sa tag-ulan. Candy lang ba talaga ang gusto mo, iho? Tumango ang bata. Inabot ng tindera ang candy, nakabalot sa pulang tela. Isang kagat lang at hindi mo na kailangang umiyak muli. Nang gabi ring iyon, ang kapatid ng bata ay bumalik sa buhay. Ngunit hindi siya umiiyak, hindi rin tumatawa. Tahimik lang siya, laging nakatitig sa dingding at ayaw umalis sa tabi ng salamin. At ang batang lalaki, nawala kinabukasan. Sa kanyang kama, may iniwang piraso ng pulang tela at isang candy, kalahating kain. Simula noon, wala nang nagtangkang kumuha ng candy nang hindi nagdadasal. At lahat ng lumalapit sa tindera, tinuturuan niyang tumingin sa mata ng takot. At mumiti kahit ang katumbas ay kapalit ng kaluluwa.
Lumipas ang mga linggo at dumami ang mga kwento. Kwento ng milagro. Kwento ng kababalaghan. Kwento ng kapalit. May nawawalang pusa na bumabalik na marunong ng magsalita. May batang bulag na nakakita muli, pero ang kanyang mga mata, kulay itim na parang basag na salamin. May batang sakitin na naging malusog, pero tuwing hating gabi, umiiyak na parang matanda. Ang bagong tindera ay naging alamat. Ngunit hindi tulad ng karaniwang kwento ng bayani. Siya ay kwento ng babala. Minsan, may lalaking estranghero ang dumating sa baryo. Galing daw siya sa syudad, isang albularyo, naghahanap ng pinagmumulan ng kakaibang enerhiya. May bitbit siyang krus, dasal at silindro ng asin. Nilapitan niya ang tindera. Tinanong kung sino siya. Tinanong kung ano ang gusto niya. Umiti ang tindera, ngunit ibang iti ito. Ngiting pagod na, malalim, may laman ng 1,000 taon. Hindi ako ang nagsimula nito, anya. Ako lang ang pagpapatuloy. Ikaw naghahanap ng kasagutan. Ngunit handa ka bang marinig kung sino talaga ang may sala? Tinangka ng albularyo na basbasan ang tindahan. Isinaboy ang asin, inusal ang mga orasyon. Ngunit hindi nanginig ang lupa, hindi umalis ang nilalang. Bagkus, ang hangin ay naging mabigat. Ang liwanag ng araw ay tila nawala ng sigla. At ang tindera, dahan-dahang inalis ang belo sa kanyang mukha. Ang mga tao sa paligid ay napahinto. Ang albularyo ay natulala. Walang sugat, walang galos. Ngunit ang mukha ng tindera ay mukha ng daan-daang tao. Mukha ng ina, mukha ng bata, mukha ng matanda, lahat ng nawalan. Lahat ng nasaktan. Lahat ng humiling ng katarungan at ng ganti. Muling binalot ng belo ang kanyang mukha. At sa mahinang tinig, sinabi niya, "Hindi mo ako mapapaalis. Hanggat may inaalipusta. Hanggat may inaabuso. Hanggat may nangungutya sa mahina." At sa kanyang pwesto, muling bumalik ang bango ng sampag-ita. At ang candy, inilatag muli sa mesa. Umalis ang albularyo ng walang salita. Wala siyang iniwang orasyon. Wala siyang naiuwi kundi katahimikang mabigat sa dibdib. Hindi na siya muling nakita sa baryo. Ang mga tao, lalong tumahimik. Walang nagtatanong. Walang kumokontra. Lahat ay natutong maglakad ng marahan tuwing dadaan sa lumang pwesto. Isang gabi, may batang nagtanong sa kanyang lola. "Lola, bakit po siya hindi umuwi?" Ang tinutukoy niya, ang tindera. Tahimik ang matanda, ilang sandali bago sumagot. Dahil ang tahanan niya, hindi mo makikita sa mapa. Nasa gitna siya ng galit, ng luha, at ng panalangin. Hindi siya tao, apo. Hindi na. Isa na siyang anino ng bawat sigaw na hindi narinig. Isang katawan ng panaghoy na hindi na ipaglaban. Isa siyang paalala na may mga sugat na hindi naghihilom. Hanggang hindi nakukuha ang hustisya. Sa gabing iyon, humigpit ang hangin. Umikot sa baryo ang huni ng matandang kanta. At sa gitna ng dilim, sa luma at basang kalsada. May mga yabag na tila hindi umaapak sa lupa. May mga mata sa kadiliman, mapupula, gutom. May mga tinig sa hangin, pabulong, paulit-ulit. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang tindera, nakaupo sa kanyang pwesto. Tahimik nang umiti. Habang muling inilalapag ang candy sa mesa. Sa bawat pagpatak ng ulan, tila may kasamang bulong. Ang bawat patak ay tila pangalan ng mga dating nang husga, nanakit, tumawa. Isa-isa silang tinatawag, isa-isa silang binabalikan. Ang baryo ay naging tahimik. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa takot. Wala nang batang nagyayabang. Wala nang matandang nanlalait. Ang lahat ay tila lumalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Na maaaring mabasag sa isang maling hakbang, sa isang maling salita. Minsan, may batang babae na hindi natakot. Lumapit siya sa tindera, walang pag-aalinlangan. "Huwag niyo po silang saktan," anya, habang hawak ang candy sa kamay. Hindi po nila alam ang ginagawa nila. Tahimik ang tindera. Tiningnan niya ang bata, hindi bilang biktima, hindi rin bilang kaaway. Tiningnan niya bilang salamin ng sarili niya noon. Noong siya rin ay inosente. Ngunit ang tingin ay hindi sapat. Ang awa ay hindi sapat. Ang sugat ay malalim. Ang mga hindi natutong makinig, sabi ng tindera, ay kailangang matutong makaramdam.
Muling dumilim ang langit kahit walang ulap. Ang mga anino sa paligid ay sumayaw sa pader. Ang kandila sa kanyang mesa ay lumiyab ng bughaw. Ngunit hindi umatras ang bata. Lumapit siya, lumuhod at hinawakan ang kamay ng tindera. Kung kailangan niyo pong magalit, sa akin na lang po. Sandaling natahimik ang paligid. Ang hangin ay huminto. Walang gumalaw. Walang huminga. At sa unang pagkakataon, tumulo ang luha mula sa mata ng tindera. 1, 2, 3 patak. Dahan-dahan niyang itinayo ang bata. At sa kanyang bulsa, inilabas ang candy. Hindi pula. Hindi itim. Kundi puti. Candy ng kapatawaran. Inabot niya ito sa bata. At kung may tulad mong handang makinig, siguro may pag-asa pa ang mundo. At sa gabing iyon, walang tinig ng iyak. Walang tinig ng bulong. Tanging ang tunog ng ulan na bumabagsak sa katahimikan. Na para bang nililinis ang lahat ng nalikha ng galit. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo. Ang lumang tindahan ay wala na. Walang mesa. Walang kandila. Walang kahit anong bakas na may nakatindang babae roon. Ang lupa ay malinis. Ang hangin magaan. At ang mga bata muling naglaro sa lansangan. Hindi na may takot kundi may paggalang. Ngunit sa gitna ng daan may naiwan. Isang garapon ng candy, puti, bilog, makintab. At sa ilalim nito, isang sulat na isinulat sa lumang papel. Ang takot ay may dahilan. Ang galit ay may ugat. Ngunit ang awa, kapag pinili, ay may kapangyarihang tapusin ang kadiliman. Mula noon, ang alamat ng tindera ay naging aral. Isinasalaysay sa mga bagong henerasyon, hindi para lamang matakot, kundi para maalala na bawat salita, bawat kilos, ay may epekto sa mundong hindi natin nakikita. At kung darating ang panahong muli siyang kailanganin, hindi siya tatawagin ng sigaw. Hindi siya hihilingin ng dasal. Siya ay darating. Sa gitna ng gabi. Sa katahimikan ng ulan. Sa bawat pusong handang lumaban. Para sa hustisya. Para sa awa. At para sa ganti ng mga hindi narinig. Sa mga sumunod na taon, ang baryo ay tila muling nabuhay. Mas naging maingat ang mga tao sa isa't isa. Mas naging mapagmatsyag ang mga matatanda, mas maunawain sa mga bata. Wala nang nanunuya ng may kapansanan. Wala nang tumatawa sa kahinaan ng iba. Ang mga tindera sa palengke, tinatrato ng may respeto. At sa bawat bahay may maliit na altar. Hindi para sa santo. Hindi para sa diwata. Kundi para sa alaala ng isang tindera. Isang nilalang na naging simbolo ng katarungan sa gitna ng takot. Isang gabi, sa isang bahay sa dulo ng baryo. Narinig ang iyak ng batang babae. Lola, may babaeng nakatayo sa labas ng bintana. Nagmadaling lumapit ang matanda. Ngunit wala siyang nakita kundi ang ulan sa salamin. Baka panaginip lang, apo, anya habang pinupunasan ang luha ng bata. Ngunit paglingon niya sa altar sa tabi ng pintuan. May isang candy na hindi niya inilagay. Puti. Makintab. At may maliit na bakas ng luha sa ibabaw nito. Umiti ang matanda. Bahagya. Tila ba naunawaan na niya ang mensahe? Ang ganti ay tapos na. Ngunit ang alaala ay mananatili. At kung sakaling muling bumalik ang dilim, handa na ang baryo. Hindi sa galit, kundi sa tapang na may puso. Sa takot na may bait. At sa kabutihang kayang mamuno. Kahit sa harap ng anino ng isang tindera. Na minsang nagtinda ng ganti sa halip na candy. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng tindera ay naging bahagi na ng kanilang kultura. Itinuro sa mga paaralan bilang paalala sa kabutihan at katarungan. Ang mga magulang ay ginagabayan ang mga anak na respetuhin ang lahat. Sa bawat pista, may mga naglalagay ng puting candy sa altar. Parang alay sa di nakikitang tagapagbantay ng baryo. Isang tanda ng pasasalamat at pag-asa. Ngunit may ilan na naniniwala na sa bawat puting candy, nakatago ang kapangyarihan ng ganti, awa at hustisya. Na hindi siya isang simpleng tindera, kundi isang diwa na patuloy na nagbabantay. Hindi para manakit kundi para magpaalala.
At kung minsan, sa mga gabing tahimik, may mga ilaw na kumikislap sa luma at abandonadong pwesto ng palengke. Mga ilaw na hindi galing sa tao. Parang bulong ng hangin, isang babala o isang paanyaya. Na ang ganti ng tindera ay buhay. At ang hustisya ay hindi kailanman natutulog. At sa bawat gabi na sumisiklab ang buwan, may mga matang nagmamasid sa dilim. Hindi takot ang nadarama, kundi pag-asa at pag-alala. Ang baryo ay naging tahanan ng mga kwento. Hindi lang ng takot, kundi ng tapang at pag-ibig. Ng mga taong handang harapin ang dilim. At yakapin ang liwanag na dala ng ganti at awa. At kahit sa mga sandaling nagmumukhang tahimik, alam ng lahat na may isang tindera na nagbabantay. Hindi para pahirapan ang sinuman, kundi para ipaalala na sa mundong ito, ang bawat kilos ay may kapalit. At ang ganti ay tunay. Ngunit laging may pag-asa sa puso ng nagmamahal. Sa pagdaan ng mga taon, unti-unting nagbago ang anyo ng baryo. Nagkaroon ng mga bagong bahay, mga bagong tao, mga bagong kwento. Ngunit ang alaala ng tindera ay nanatili. Hindi sa mga salita lang, kundi sa puso ng bawat isa. Minsan, may batang babae na naglakad papunta sa dating pwesto ng tindahan. Dala niya ang puting candy, alay sa alaala. Sa kanyang mga mata, may tapang at pag-asa. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na boses. Salamat sa iyong puso. At sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit, alam ng lahat na ang ganti ng tindera. Hindi lamang tungkol sa parusa, kundi sa paghilom, pagbabago at pagmamahal na walang hanggan. Sa paglipas ng gabi, ang hangin ay humina. Ang mga anino ay yumuko sa lupa, parang nagbibigay galang. Ang mga bituin ay kumislap ng mas maliwanag, na para bang naglalakbay ang mga diwang nagbantay noon. Sa puso ng baryo, ang alaala ng tindera ay naging ilaw. Isang paalala na kahit sa kadiliman, may liwanag na sumusubong. Na ang ganti kapag piniling maging pag-asa, ay nagiging lakas ng isang buong komunidad. At sa bawat puting candy na iniaalay, may dalang panibagong kwento, panibagong simula. Para sa mga susunod na henerasyon, na handang magmahal, magpatawad at magtagumpay. Dito nagtatapos ang kwento ng ganti ng tindera. Ngunit hindi ang diwa nito na patuloy na nananahan. Sa bawat puso na handang magbago. At sa bawat pagsikat ng araw. Ang baryo ay nagigising na may bagong pag-asa. Ang mga tao'y naglalakad ng may ngiti sa labi. Dala ang aral na ang ganti ay hindi palaging galit, kundi maaaring maging pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa mga mata ng mga bata, nagliliwanag ang pangarap. Hindi na sila natatakot sa dilim, kundi natututo silang harapin ito ng may tapang. Ang tindera, bagaman wala na sa pisikal, ay buhay sa kwento at puso ng bawat isa. Isang paalala na sa mundong puno ng unos, may liwanag na laging handang gumabay. At kahit kailan kapag kinakailangan, ang ganti ay babalik hindi upang manakit, kundi upang magbigay hustisya at kapayapaan. Sa huling pagkakataon, ang hangin ay sumimoy ng malamig. Nagdadala ito ng mga kwento ng kahapon at pangako ng bukas. Sa bawat sulok ng baryo, naririnig ang mga kwento tungkol sa tindera. Mga kwentong nagpapalakas sa puso ng mga tao. Mga kwentong nagbubukas ng mata sa tunay na kahulugan ng ganti. Hindi ito tungkol sa paghihiganti ng may galit, kundi sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima, at sa pagbubukas ng pintuan para sa kapatawaran. Hanggang sa muling magkita, ang diwa ng tindera ay mananatiling gabay. Isang ilaw sa dilim ng buhay ng bawat isa. At sa bawat pagsikat ng araw, muling bubuka ang mga puso. Magkakaroon ng lakas upang harapin ang bawat hamon. Ang ganti ng tindera ay magiging gabay sa kanilang landas. Hindi bilang anino ng takot, kundi bilang liwanag ng pag-asa at pagkakaisa. Sa dulo ng kwento, ang isang simpleng tindera ay naging alamat, na patuloy na bumubuhay sa puso ng mga tao. At kahit kailan, sa kabila ng dilim at unos, may pag-asa pa rin sa bawat puting candy. At sa bawat pusong handang magmahal at magpatawad. Sa bawat gabi na may hangin at malamig na simoy, may mga taong nagmamasid sa mga bituin. Nagmumuni-muni sa mga aral ng nakaraan. Hindi nila nalilimutan ang tindera.
Hindi lamang bilang isang alamat, kundi bilang isang paalala na sa mundo. Ang ganti ay hindi palaging tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-unawa, paghilom. At higit sa lahat, pagmamahal na nagbabago ng lahat. At habang umiikot ang mundo, ang kanyang kwento ay patuloy na isasalaysay. Para sa mga susunod na henerasyon na magtuturo ng tapang at puso. Sa bawat hakbang ng mga tao sa baryo, may dala silang aral na nagmumula sa kwento ng tindera. Ang bawat salita ay tila bulong ng hangin, na nagpapaalala na sa bawat pagkakamali, may pagkakataon para sa pagbabago at pag-asa. At kahit anong mangyari sa hinaharap, ang diwa ng ganti ay mananatili. Isang gabay na hindi nakikita, ngunit laging nararamdaman sa puso ng bawat isa, na handang magbigay, handang magmahal, at handang magpatawad. At sa paglipas ng panahon, ang baryo ay lumago. Ngunit hindi kailanman nawala ang alaala ng tindera. Sa mga pagtitipon at salo-salo, ipinapasa ang kanyang kwento. Hindi bilang takot, kundi bilang inspirasyon. Isang paalala na sa bawat ganti, nasa puso ang tunay na lakas. At sa bawat puso, may kakayahang maghilom, magpatawad, at muling magmahal. At sa bawat bukang liwayway, ang hangin ay humahaplos ng malumanay sa mga puno. Parang isang musika na nagpapahiwatig ng bagong simula. Ang ganti ng tindera ay nagbago na. Hindi na ito isang anino ng galit, kundi isang ilaw na nagbibigay daan sa pagbabago. Sa bawat puso na nakikinig sa kanyang kwento, may pag-asa na muling mabubuo ang tiwala. At ang tunay na hustisya ay magkakaroon ng lugar sa mundo. Sa bawat pagsikat ng araw, ang mga tao ay naglalakbay ng may tapang at pag-asa. Dala nila ang kwento ng tindera. Isang kwento ng ganti na naging pag-ibig. Isang alaala na nagbibigay lakas sa gitna ng dilim. At sa bawat puso na nagsusumikap, nagiging ilaw ang kwento niya, na walang kapantay sa lakas ng tunay na pagkatao. Sa huli, ang kwento ng tindera ay naging tulay. Tulay sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan. Ng mga sugatang puso at mga naghahangad ng kapayapaan. Sa bawat pagbukas ng mata, may bagong pag-asa. Sa bawat tibok ng puso, may lakas ng pagbabago. At kahit kailan, sa likod ng bawat ganti, nakatago ang diwa ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. At sa patuloy na pag-ikot ng mundo, ang alamat ng tindera ay mananatili. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang puso ng tao ay may kakayahang bumangon, magpatawad at magmahal ng walang hanggan. Dito nagtatapos ang kwento. Ngunit ang diwa nito ay buhay na buhay. Sa bawat sulok ng baryo, sa bawat pusong handang makinig, at sa bawat buhay na handang magbago, at sa bawat pagsikat ng araw, ang mga alaala ay bumabalik ng may bagong sigla. Hindi na takot kundi pag-asa ang nadarama. Ang ganti ng tindera ay nagbukas ng puso. Nagbigay daan sa pagkakaisa at pag-unawa. At sa mga susunod na henerasyon, ang kanyang kwento ay magiging gabay. Isang liwanag na walang kailanman maglalaho, na patuloy na magpapalakas sa bawat puso. At magpapaalala na kahit sa dilim, ang liwanag ng pag-ibig ay laging mananatili. At sa bawat gabi na tahimik at malamig, may mga matang nagmamasid sa mga bituin. Nagmumuni-muni sa mga aral ng nakaraan. Hindi nila nalilimutan ang tindera. Hindi lamang bilang isang alamat, kundi bilang isang paalala na sa mundo. Ang ganti ay hindi palaging tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-unawa, paghilom. At higit sa lahat, pagmamahal na nagbabago ng lahat. At habang umiikot ang mundo, ang kanyang kwento ay patuloy na isasalaysay. Para sa mga susunod na henerasyon na magtuturo ng tapang at puso. Sa bawat hakbang ng mga tao sa baryo, may dala silang aral na nagmumula sa kwento ng tindera. Ang bawat salita ay tila bulong ng hangin, na nagpapaalala na sa bawat pagkakamali, may pagkakataon para sa pagbabago at pag-asa. At kahit anong mangyari sa hinaharap, ang diwa ng ganti ay mananatili. Isang gabay na hindi nakikita, ngunit laging nararamdaman sa puso ng bawat isa, na handang magbigay, handang magmahal, at handang magpatawad. At sa bawat bukang liwayway,
Ang hangin ay humahaplos ng malumanay sa mga puno. Parang isang musika na nagpapahiwatig ng bagong simula. Ang ganti ng tindera ay nagbago na. Hindi na ito isang anino ng galit, kundi isang ilaw na nagbibigay daan sa pagbabago. Sa bawat puso na nakikinig sa kanyang kwento, may pag-asa na muling mabubuo ang tiwala. At ang tunay na hustisya ay magkakaroon ng lugar sa mundo. At sa paglipas ng panahon, ang baryo ay lumago. Ngunit hindi kailanman nawala ang alaala ng tindera. Sa mga pagtitipon at salo-salo, ipinapasa ang kanyang kwento. Hindi bilang takot, kundi bilang inspirasyon. Isang paalala na sa bawat ganti, nasa puso ang tunay na lakas. At sa bawat puso, may kakayahang maghilom, magpatawad, at muling magmahal. Sa bawat pagsikat ng araw, ang mga tao ay naglalakbay ng may tapang at pag-asa. Dala nila ang kwento ng tindera. Isang kwento ng ganti na naging pag-ibig. Isang alaala na nagbibigay lakas sa gitna ng dilim. At sa bawat puso na nagsusumikap, nagiging ilaw ang kwento niya, na walang kapantay sa lakas ng tunay na pagkatao. Sa huli, ang kwento ng tindera ay naging tulay. Tulay sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan. Ng mga sugatang puso at mga naghahangad ng kapayapaan. Sa bawat pagbukas ng mata, may bagong pag-asa. Sa bawat tibok ng puso, may lakas ng pagbabago. At kahit kailan, sa likod ng bawat ganti, nakatago ang diwa ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. At sa patuloy na pag-ikot ng mundo, ang alamat ng tindera ay mananatili. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang puso ng tao ay may kakayahang bumangon, magpatawad at magmahal ng walang hanggan. Dito nagtatapos ang kwento. Ngunit ang diwa nito ay buhay na buhay. Sa bawat sulok ng baryo, sa bawat pusong handang makinig, at sa bawat buhay na handang magbago. Sa bawat pagsikat ng araw, ang mga alaala ay bumabalik ng may bagong sigla. Hindi na takot kundi pag-asa ang nadarama. Ang ganti ng tindera ay nagbukas ng puso. Nagbigay daan sa pagkakaisa at pag-unawa. At sa mga susunod na henerasyon, ang kanyang kwento ay magiging gabay. Isang liwanag na walang kailanman maglalaho, na patuloy na magpapalakas sa bawat puso. At magpapaalala na kahit sa dilim, ang liwanag ng pag-ibig ay laging mananatili. Sa bawat gabi na tahimik at malamig, may mga matang nagmamasid sa mga bituin. Nagmumuni-muni sa mga aral ng nakaraan. Hindi nila nalilimutan ang tindera. Hindi lamang bilang isang alamat, kundi bilang isang paalala na sa mundo. Ang ganti ay hindi palaging tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-unawa, paghilom. At higit sa lahat, pagmamahal na nagbabago ng lahat. At habang umiikot ang mundo, ang kanyang kwento ay patuloy na isasalaysay. Para sa mga susunod na henerasyon na magtuturo ng tapang at puso. Sa huling bahagi ng gabi, habang ang buwan ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga ulap, nagtipon-tipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Tahimik nilang inalala ang kwento ng tindera. Hindi bilang isang kwento ng takot, kundi bilang isang aral ng pag-asa at pagbabago. Ang ganti na minsang nagdulot ng pangamba, ay naging simbolo ng katapangan at pagmamahal. At sa bawat puso na naglalakad sa landas ng buhay, nananatili ang alaala niya. Isang paalala na ang tunay na ganti ay ang paghilom ng sugat at pagkakaisa ng mga puso. Sa ganitong paraan, ang kwento ng tindera ay nagwakas. Ngunit ang diwa niya ay patuloy na mananatili. Hanggang sa dulo ng panahon.